nga ba nakalabas ng bansa si dismissed Bamban Mayor Alice Guo? Ang sabi ni Sheila sa kanyang unang pagharap sa Senado, magkakasama silang tatlo ni Alice at Wesley Guo nang sunduin mula sa farm sa Tarlac at magpalipat-lipat ng bangka at barko. Ito lang po kasi galing kami sa bahay. Tapos may sunto sa amin na isang sasakyan. Saan kayo dinala? Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then, saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa yung lugar. Siguro biyahe kami ng ilan oras. Ilan kayo ron sa van? 3 po. 3. Sino-sino? Kaming 3. Sino? Sinong tatlo? Si Alice tsaka si Wesley po. Sasakay po kami ng boat. Ha? Ano po? Sasakay kami ng boat sa dagat. Yung malaking barko? Fishing ship ata. Hindi ko alam kasi hindi So, ako malo. fishing ship, dahil may nakita kayong mga lambat at mga isda? Yung lake na panghuli na fish. Diretso na kay Malaysia. Diretso kay Malaysia? From Hindi po. Pilipinas? Saan? May palit. Ha? May palit yung mas malaki pa. May palit pa isang ulit. Pero hindi raw alam ni Sheila kung saan sila pupunta. Nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako. Sabi, galit siya sa akin, wag daw ako tanungin, basta samahan mo lang. Walang tatak palabas ng Pilipinas ang Philippine passport ni Sheila, kaya tingin ng mga senador at mga otoridad sa backdoor dumaan ang mga Guo. Nagkatatak na lang ang kanyang passport pagpasok sa Malaysia noong July 18 bago lumipad pa Singapore. Sabi ni Sheila, magkakasama silang tatlo hanggang makarating sa Batam, Indonesia. Nang nagtangka siyang bumalik sa Singapore noong August 20, doon na raw siya nahuli kasama si Cassandra Leong, ang kinatawa ng ni-raid na pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Wala sa Senate hearing si Ong na nakadetene sa Kamara bunga ng inilabas na arrest order doon. Si Wesley, alam ko nauna siya sa amin sa Singapore. Si Cassandra Ong, kanina narinig ko nung tinanong ni Senator Risa, kailan nakilala mo lang siya sa Malaysia? Opo. Hindi mo siya dito nakilala sa Pilipinas? Hindi, pangalan na ang narinig ko sa Pilipinas. Okay, paano mo narinig? Anong narinig mo tungkol sa kanya? Kay Wesley po. Anong sabi ni Wesley? Mukhang girlfriend niya ata. Mukhang girlfriend? Mukhang girlfriend o girlfriend niya? Okay lang yun. Hindi naman illegal ang girlfriend. Itinatanggi ni Sheila ang koneksyon sa Pogo sa Bamban at wala rin daw siyang alam sa daloy ng pera sa mga korporasyon ng kanilang pamilya. Hindi rin daw niya alam ang koneksyon dito ni Alice at ng iba pang mga kaanak. May iba ring inamin si Sheila sa pagdinig. Hindi raw siya pinanganak sa Pilipinas at hindi raw niya tunay na kapatid si Alice. Si Guo Jiangjong, hindi niyo biological father. Hindi po yung tunay nanay. Hindi Tatay, mo tunay na Opo. tatay yun. Si Lin Wenyi, hindi mo rin tunay na nanay. Ay, hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid. Hindi po. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas? Sabi kasi ni Daddy, tulungan ko daw siya na business niya. So, hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Okay. So, sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So, Opo. sa China din kayo ipinanganak? Ako po, opo. Kayo. Inilabas si Senadora Risa Ontiveros ang Philippine passport ni Sheila at Chinese passport nito na may pangalang Jiang Mier. Anya, irregular ito dahil walang dual citizenship sa China. May NBI clearance din daw na nakapangalan kay Sheila. Pero iba ang nasa larawan. Sa gitna ng lahat ng ito, nasaan na nga ba si Alice Guo? Sabi ni Sheila, hindi niya alam. Si Alice mismo, nasaan siya? Yung hiwalay kami lang sa Indonesia pa po siya. Nandun pa ba siya sa Batam? Hindi ko alam kasi nauna siya alis sa hotel. Base naman sa impormasyon ng Bureau of Immigration, nasa Jakarta, Indonesia na ang na-dismiss na alkalde. Based on latest report sa akin po kagabi, si Alice Go is in Jakarta. The request for the deportation of Alice to the Philippines is still standing and continuous po yung coordination ng Philippine immigration at saka yung Indonesian immigration. And we would like to assure the committee that we are doing our best
na maibalik din siya as soon as possible. Nauna ng pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang malalimang investigasyon para may mapanagot sa pagpuslit ni Gu. DOJ, I was just with the Secretary earlier today, is almost finished with a very thorough investigation, and we will identify all of those who have, all of those who are involved in this, and we will act very quickly. That's not that's what the last part of this is. How far, how deep does it go? Isa lang bang tao ang involved? O marami sila? O sindikato ito? That's what we are looking at now. There are no sacred cows. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tino na rin sa pagdinig si Attorney Elmer Galicia, ang abogadong nagnotaryo sa counter affidavit ni dismissed Mayor Alice Guo sa DOJ. August 14 kasi ang petsa sa notaryo, panahong umalis na sa bansa ang dating alkalde. Aminado si Attorney Galicia na hindi niya na-verify ng maigi ang pagkatao ng Alice Guo na humarap sa kanya. Sabi ng Korte Suprema, posibleng imbestigahan nila kung may pagkukulang o kapabayaan si Attorney Galicia. Tinanong ko po kasi siya Mayor Alice Guo, sabi niya sa akin, alis na lang po. Yun po ang sabi niya sa akin. That alone, yun na po yung pinaka fact-checking ninyo bago kayo magnotaryo. Dahil sinabi niyang siya si Alice, okay na? Ganun lang po ba yun? Sa totoo lang po, siguro error nga on my part. Hindi nyo siningil si Alice Guo para sa ibinigay nyong serbisyo. Ano po yung dahilan na inilibre nyo siya? Hindi ko po siya intentional na nilibre. Hindi ko na lang ho siya talaga nasingil. Nilinaw ng pulisya na nakabantay sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City na piling unit lamang nila ang may mga dalang armas. Update po tayo roon sa Ulat on the Spot ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Kent? Connie, nakabantay pa rin ang mga pulis sa KOJC Cathedral na Worship Center ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Yan ay sa kabila ng inilabas na Temporary Protection Order ng Davao City Regional Trial Court sa Police Regional Office 11 na nagpapatanggal sa mga barikada sa loob at paligid ng compound kaugnay sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa ilang miyembro ng KOJC, pinagbawalan maging ang kanilang mga legal counsel na makapasok sa nasabing kathedral. Kaninang madaling araw, ilang mga hindi pa nakikilalang tao ang ineskorta ng PNP papasok ng KOJC Cathedral. Pero ayon sa Pro11, wala silang natatanggap na report kaugnay rito at kailangan pa nilang i-verify. Taliwas naman sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang dalang armas ang mga pulis sa loob ng KOJC compound. Ilang pulis ang namataang may bitbit na armas. May paglilinaw rito ang tagapagsalita ng Task Force for Implementation of Warrant of Arrest of Pastor Kibuloy and others. Units po na may armas, especially po yung tinalagaan po natin bilang perimeter security. Okay. In case po na magkaroon po ng sakali ng police intervention, kinakailangan din po na may mga units na may armas. However po, yung nag-intervene po, yung nag-search, mga arresting team and yung mga searching team, yung mga CDM contingents po natin, wala pong armas. Connie, sa ngayon naalis na ng PNP ang barikada ng mga pulis sa southbound lane at northbound lane ng Carlos P. Garcia Highway. Connie. Maraming salamat, Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Ang mga larong lahi natin, simple lang pero hindi mapapantayan ng saya. Gaya na lang daw ng isang palaro sa Bayambang, Pangasinan. Panoorin nga natin kung bakit sila nagtilian. Hulihin ang mailap na ibiik na yan sa gitna po ng napakadulas na putik. Bahagi raw yan ang celebration nila ng Linggo ng Kabataan. Extra challenge ang throwback games dahil sa twist na nakapiring. Idagdag mo pa ang nakalilitong sigawan ng mga nanonood. Worth it naman para sa mga nag-uwi ng papremyong biik. Wow na wow! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.
kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.